Usapang naputol na pangako tayo. Sino sa inyo ang pinangakuan na pero hindi tinupad? May nagsabi bang, nandito lang ako para sa'yo, tapos biglang nawala? Ang sakit, di ba? Pero heto ang maganda. Ang Diyos, hindi ganoon. Sa Galatia 3 talata 15-20, sinabi ni Pablo na may pangakong ibinigay ang Diyos kay Abraham, bago pa dumating ang kautusan. At ang pangakong iyon, hindi kailanman mababago. Ginamit ni Pablo ang isang halimbawa. Kapag ang mga tao ay gumawa ng legal na kasunduan, isang kontrata, hindi ito basta-basta binabago. Ngayon, isipin nyo kung ang tao nga ay sumusunod sa kasunduan. Paano pa kaya ang Diyos na hindi nagkakamali? Ano ba ang pangako niya? Na sa pamamagitan ng binhi ni Abraham hindi mga binhi. Pagpapalain ang lahat ng bansa. Sabi ni Pablo, ang binhing ito ay si Hesu Kristo. Pero teka, may dumating na kautusan, 430 taon pagkatapos ng pangakong iyon. Ibig sabihin ba, pinalitan na ng Diyos ang plano niya? Hindi. Bakit pa ibinigay ang kautusan? Simple, upang ipakita ang kasalanan natin. Isipin natin ang kautusan bilang salamin, hindi ito ang solusyon. Pero ipinakita nito kung gaano tayo karumi. O kaya, isipin natin na parang training wheel sa bisikleta. Nakakatulong ito, pero ang tunay na layunin ay matutong magbike ng walang training wheels. Nang dumating si Jesus, wala ng training wheels. Pananampalataya na ang daan sa Diyos, hindi ang pagsunod sa kautusan. Ano ang itinuturo nito tungkol sa Diyos? Una, ang Diyos ay tapat. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Walang bawian. Pangalawa, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang plano niya ay sigurado at hindi nagkakamali. Pangatlo, ang Diyos ay mapagbiyaya. Hindi tayo niligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Marami sa atin ang parang nakatali pa rin sa ideya, na kailangan nating paghirapan ang pagmamahal ng Diyos, na dapat nating patunayan ang sarili natin bago niya tayo tanggapin. Pero malinaw sa Galatia 3 talata 15-20, na hindi kailanman nakasalalay sa ating pagsisikap ang kaligtasan. Pakiramdam mo bang nabigo mo ang Diyos? Ang pangako niya ay hindi nagbabago. Iniisip mo bang kailangan mo munang ayusin ang sarili mo bago lumapit sa Kanya? Hindi iyon ang basehan ng pangako niya. Nagtatanong ka ba kung totoo ang pangako ng Diyos? Walang makakasira nito. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayon, huwag nang magpaka-stress sa pagsisikap para patunayan ang sarili sa Diyos. Simulan mong magtiwala. Dahil ang pangako ay ginawa, tinupad at para sa iyo. Sa Diyos ang papuri.